Ganto po siya mag-isip mga lods, oh. Pakinggan nyo po ha. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Kamot ulo na lang po si PBBM, tapos sabay tanong na, anong gagawin natin? Ganto ba? Lodi, yung sinasabi nyong hindi weak leader. Yung mga casualties, binilang nyo po ba? Kumpara nyo po kay Tatay Duterte at saka sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr. Nag-survey na po ba kayo? Ang dami pong nawala ng buhay dahil po dito sa Bagyong Christine. At kung talagang hindi weak po ito si Bongbong Marcos, maiiwasan po yan, mababawasan man lang ang dami ng mga nawalang buhay nung time po na nalasa po ang Bagyong Christine. About 2 billion worth of DPWH contract under a Romualdez speakership. Ano? Kaya pa ba? Kaya nyo pa pang ipagtanggol? Please po, nananawagan po ako sa Senado, saan man po ito mapunta. Please naman po, pakiimbestigahan naman. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Mukhang masasagot na po ang ating katanungan kung saan nga po ba napunta ang flood control project na sinasabi po ni Bongbong Marcos Jr. Dito po sa larawan na ito mga lodi, mukhang meron na pong sasagot doon po sa ating katanungan. Pero bago po natin to talakayin mga lodi, itatanong lang po natin kung sino po bang hindi naniwala sa sinabi po ni Tatay Duterte noong nakaraan na ito po si Bongbong Marcos, isa nga pong weak leader. Baka dito po, mapatunayan na natin na tama po si Tatay Duterte dito po sa Bagyong Christine, mga lods. Ito, mga lodi, pakinggan nyo pong mabuti at ipashare nyo po dun sa mga tansong talangka na kakilala ninyo. Baka dito matauhan na po sila na totoo nga po talaga ang sinabi ni Tatay Duterte nung siya po ay nasa posisyon pa. Hindi ako believe he's really a weak lead. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo, may crisis, gano'n. Ito. He's a weak leader. Talagang diniin ni Tatay Duterte. At tama nga naman po talaga siya. Bakit ko po nasabi mga lodi? Dito po sa Bagyong Christine, napatunayan po natin na hindi po talaga isang leader matatawag po ito si Bongbong Marcos Jr. Paano ba naman mga lodi? Ito po yung plano ni PBBM kapag meron pong bagyo o meron pong baha, meron pong krisis na nangyayari sa ating bansa. Ganto po siya mag-isip mga lods, oh. Pakinggan nyo po ha. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Kamot ulo na lang po si PBBM, tapos sabay tanong na, anong gagawin natin? Ganto ba, Lodi, yung sinasabi nyong hindi weak leader? Pati ako nabudol eh. Kung hindi lang talaga ito ninandim ni Bibi Sara Duterte nung eleksyon, hindi ko po talaga iboboto. Dahil mas maniniwala po ko sa sinasabi ni Tatay Duterte. Kung naniwala lang po si Bibi Sara Duterte, sigurado, hindi po mananalo to si Bongbong Marcos Jr. Tinalo nga siyang vice president, yung pa kaya sa pagka-presidente. So eto mga lodi may sinabi pa po siya dito. Ito po yung gusto niya mangyari mga lodi. I have ordered them to deploy vehicles, aircraft, boats, ship, and all other transportation assets for first rescue and then relief and rehabilitation. This includes presidential helicopter. Wow! Talaga namang isasakripisyo ni Bongbong Marcos ang presidential helicopter. This means putting people out of harm's way, those whose lives are in danger, and then paving the way for the rapid movement of relief resources to affected areas. President Ferdinand Marcos Jr. Talagang nilagay pa dito on the use of presidential helicopter in the rescue, relief and rehabilitation of the communities affected by STS Christine October 25, 2024. Sabi naman po dito sa unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters, tapos na po. Tama nga naman mga idol. Ano pang gagawin itong mandato mo kung tapos naman ang pananalasa ng Bagyong Christine? Sasabihin na mga tansot talangka dyan, ano ba magagawa ni Bongbong Marcos? Bagyo nga yan.
Di ba nga, sinabi ko sa inyo mga Lodi, kapag hindi weak ang leader, magagawa ng paraan para makaiwas man lang o mabawasan man lang ang pinsalang matatamasa ng ating bansa sa mga bagyo. Kagaya po nung namuno po si Tatay Duterte, mga idol. Yung mga casualties, binilang nyo po ba? Kumpara nyo po kay Tatay Duterte at saka sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr. Binilang nyo po ba? Nag-survey na po ba kayo? Ang dami pong nawala ng buhay dahil po dito sa bagyong Christine. At kung talagang hindi weak po ito si Bongbong Marcos, maiiwasan po yan o mababawasan man lang ang dami ng mga nawalang buhay nung time po na nalasa po ang bagyong Christine. So eto mga Lodi ang pinaka-exciting part. Saan nga po ba ginamit o napunta po ang flood control project ni BBM at saka ni Romualdez? Bakit po nandyan po yung picture nila? Kasi po, ang tinuturo po dito, gumawa po ng proyekto na yan, mga Lodi, kung hindi ako nagkakamali. Kasi post po ito ni Madam Sasot. Ito po mga Lodi, si Frederick G. Oraa. Skeletal worker, may number pa po yan mga Lodi. May pirma po ni Martin Romualdez at saka po ng asawa niya kung hindi ako nagkakamali. Puntahan po natin post mga Lodi. Ito po yun. Sabi po kasi ni Sas Rogando Sasot or for the Motherland, Frederick G. Oraa, the project manager of SunWest, which gets a lot of infra projects including flood control projects, is a certified tao of Martin Romualdez. Yari. So, eto na mga Lodi. May ipagtanggol nyo kaya ang inyong mga idolo nitong bagong Pilipinas, bagong muka, na lumabas na po ang tao sa likod po ng flood control project. O, eto mga Lodi. Sabi pa po niya dito, the inspiring to be worth DPWH contract of the Tingog Party List skeletal worker. Ito po yung mga ginawa daw po ni Frederick G. Oraa, mga idol. Nagsimula po ito nung panunungkulan po ni Bongbong Marcos Jr. Grabe, no? August 2022, 22.7 million contract ID. Tapos January 2023, 213 million. Grabe. March 2023, 280.7 million. September 2023, 4.8 million. September 2023 pa rin po mga idol, mayroon pong 14 million. Na total na lang po natin mga idol para hindi po tayo mahirapan. Hanggang September 2024, 291 million contract ID 24F0021. About 2 billion worth of DPWH contract under a Romualdez speakership. Ano? Kaya pa ba? Kaya nyo pa pang ipagtanggol. Nung nabuking mga idol, eto po yung nakakatawa. Bigla po siya nag-lock po ng profile. Ganun po yung gawain nila. Kagaya po nila Abante, Kimbo, at marami pa pong iba na nag-lock po ng profile nila nung nahuli na po at nausisa po yung mga yaman po nila. After I expose him, he locked his profile. Sabi pa nga dito mga Lodi, yan ang dapat ipatawag sa Senado. Tama to mga Lodi. Grabe, ganito lang po pala nila ginamit ang flood control project. Yung budget na 2 billion mga idol, pinaghati-hatian na po yata. Tapos kapag pinagsalita nyo naman to mga leader natin na tinuturing, mahal na mahal namin ang taong bayan, para sa taong bayan ang aming ginagawa. Pero bakit ganito? Ganito lang po ba yung pinagmamalaki ninyo, Bongbong Marcos Jr. at saka Martin Romualdez, na bagong Pilipinas, bagong muka? Please po, nananawagan po ako sa Senado, saan man po ito mapunta. Dahil nga po, naglalabasan po yung mga gantong issue at mga pangalan po ng kontraktor na may hawak po ng flood control project, please naman po, pakiimbestigahan naman. Hindi po puro yung pag-iimbestiga sa nakaraang administrasyon ang ginagawa ninyo dyan. Para naman masabi namin na para po talaga sa taong bayan ang inyong ginagawa, hindi po para mang-ipit na mga Duterte. Yan, ihanda mo na yan, Frederick G. Oraa. Ang skeletal worker na isa pong bilyonaryo na yata ngayon. Grabe, no? Lahat po naman nakadikit po dito kay Romualdez, mga congressman, senador. Grabe, ang hayahayang buhay. Ngayon, nyo ipagtanggol ang inyong iniidolo na sinasabi nyo pang hindi weak leader at totoong nagtatrabaho. Dahil dito pa lang sa sinabi po ni Tatay Duterte, maniniwala na po ako sa kanya na totoo pong weak leader po si Bongbong Marcos Jr. Lalo na po pagdating sa decision making.
Kamot ulo na lang po talaga ang mangyayari kapag meron po tayong gantong leader sa ating bansa. Kaya po mga Lodi, sa susunod na eleksyon, mag-isip-isip na po kayo mabuti kung ano po talaga ang makakabuti sa ating bansa. Kung ang Duterte po ba o ang mga Marcos. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Paki-explain po yung flood control project ninyo.